Good day guys. So ito po sa mga hoplite users po dyan, okay, meron tayo ginawa another day, another conversion. Okay, pakita ko sa inyo. Ito po, yan po yung model nya, TP-Link WR841N. Okay, ito po siya. Okay, yan, converted ko na po siya as MikroTik hoplite. Okay, so kung bibili kayo ng ganito, ang pag-convert nito kasi is need hardware modification pa. Okay, so kung marunong naman kayo mag hardware modification, maliit lang kasi ang flash chip nito. Ang kanyang ROM is 4 MB only, while in hoplite is 16 MB. So we need this. Okay, flash chip. Buksan ninyo ito. Pagkabukas nyo, palitan ninyo ang flash chip ng 16 MB. Dapat ipoprogram natin din siya sa ating programmer. Okay, ganitong programmer. Okay, program natin sa full dump bin file. Dapat lagyan natin ng bin file ng MikroTik hoplite. Okay, so pag na-program nyo na siya as hoplite, itong 16 MB, tanggalin ang flash ROM nito, ang flash chip nito, at palitan ninyo doon sa pinrogram na flash chip. And then after that, assemble again and boot it. Ganun lang. Dapat ang bibili nyong WR841N na TP-Link is version, ayan yung version nya, ayan, kailangan version 8, 9, it's 9, version 9, 10, 11 and 12. Okay, yun lang ang kailangan. Okay, hindi pwedeng version 13, 14, 5 or something, from 9 to 12 only. Okay, yun ang kailangan ninyo. Okay, so if natapos nyo ng hardware modification, then ilagay na natin sa ating computer. Ilagay ang power cord nya, ilagay ang inyong ISP sa Ether 1. So ganito yan. Alam natin 5 ang Ether port nito, ang port nito. So hindi na magagamit ito. Okay, hindi na magagamit ang 1 port nya. Hindi na magagamit ang 1 port nya. Okay, kasi 4 ports lang po ang hoplite. Okay, so Ether 1 magmumula rito sa kanyang 4. Ang LAN 4 nya is, that is the Ether 1, 2, 3 and 4. Okay, okay na tayo dyan. So ikakabit na natin sa ating, ito ang cable from ating Ethernet papunta dito sa ating hoplite. Sa kinonfigure ko na po pala to. So ang bridge LAN natin is the LAN 2. Yan, kabit na natin LAN 2, and ang maganda rito, may wifi siya. Okay, with wifi po siya, hoplite with wifi. Talagang fully hoplite po ang dating niya. So let's go to the computer. Makikita niyo po, disabled po ang LAN. Enable natin ngayon. Okay, yan, identifying siya.
buksan na natin ang ating Winbox. Identifying. Okay. Ayan. So, ayan na. Yung LAN nya. Ayan. Then, punta tayo sa Winbox. Refresh. Yun, lumabas na. Okay. So, connect natin. Nag-configure ko na po pala to para magkaroon ng internet. Connect natin. Boom. Ayan. Nakita nyo po ang interfaces. Ayun po. May WLAN po siya. Okay. So, naka-AP bridge siya. Sinet up ko na po yan. Alright. Okay. Yan po siya. Pure as half-light po. Okay. System. Check natin ang resources niya. Ayan po. Half-light. Okay. Half-light po siya. Okay. Yan po. So, sa mga half-light users dyan, bibigin pa lang sa MikroTik, pwede na to. Pag ano nyo, test product ninyo or tawag nito, dito kayo matutong mag-config, dito kayo mag-exercise ng mga config sa MikroTik. Okay. Tapos yan, kita natin wireless. Yan. Yan po yung wireless LAN nya. Okay. So, disable natin muna ang LAN. Delete. Okay. So, mawawala to. Right. Okay, disconnect tayo dahil wala na tayong connection sa router. Okay, then open natin ang Wi-Fi. Siyempre, ang default SSID ni MikroTik is MikroTik. Okay, so connect tayo. Hanapin natin si MikroTik. Ayan na. Kita natin yung Wi-Fi niya. Then, connect. Check natin. Yan, ito. Refresh natin. Ayun. Okay, connected na tayo sa Wi-Fi. Connect. Alright. Interfaces. Ayan. Connected tayo sa Wi-Fi. Okay. So, check natin kung may internet pa tayo. Ayan. Check natin. Alright. Good. Connected tayo sa MikroTik TP-Link. MikroTik TP-Link. Okay, ayan. MikroTP-Link. Ayan guys. Kitang-kita naman natin. Okay. So, another day, another conversion from this half-light TP-Link to MikroTik half-light router OS. Okay guys. So, yan. MikroTik tayo. So, licensing, syempre, la-license ko yan. License ito there, level 6 pa nga ang nilagay ko rito eh. Pero level 4, okay na ang level 4 dyan. Okay, okay, yun lang guys. Yan, good news sa mga soon magbebenta ako rin nito. Ayan, with wifi na ito. Okay, sige, bye bye.